Labag, nasa ng pag-violate ng franchise na wala namang factual statement. Nako, galit na kagad, umpisa pa lang. At saka talaga, ibang komentaryo, iba ang news. At talaga pagdating sa komentaryo, yan ay kabahagi ng debate na sinasabi talaga ng korte na kinakailangan robust, uninhibited. No holds bar, ang sabi ng Korte Suprema. Kinakailangan debate, dungoon sa paggagasta ng pondo ng speaker, no holds barred. Dahil yan po ay para sa kapakanan ng publiko. O bakit nyo susupilin, di ba? Hindi na pwede magtanong ba? Meron pa pong isang issue, ha? Meron po tayong batas na nagbibigay proteksyon sa lahat ng mga mamamahayag na hindi i-reveal ang kanilang sources. Bakit po? Kasi kapag na-reveal ang sources, magkakaroon ng banta sa buhay ng mga sources, wala na po magiging source. Napaka-importante po ng mga sources, lalong-lalo na kung ipararating sa atensyon ng publiko ang mga bagay na hindi dapat nangyayari, no? Ayun naman pala meron naman palang batas. Bakit yung mga mambabatas, hindi nila alam yung batas na meron naman palang batas na nagpoprotekta sa mga source ng mga media personalities? Matatandaan ninyo mga bossing nung Senate inquiry tungkol sa yung napakaraming droga dyan sa yung kay Mayo. O di ba meron daw silang mga whistleblowers, meron daw silang mga asset sources, yun ang tawag nun, asset. So ngayon, sabi ng Senate, sino ba yung mga assets ninyo? Nagagalit pa si Bato. Sino yung asset? Ayaw nilang ibigay. Ayaw po namin ibigay. Hindi po namin pwedeng ibigay. Bawal po yun. Confidential po yun. May protektado po sila ng batas. Walang nagawa ang Senate nun. Hindi nakuha ng Senate kung sino yung mga asset ng mga animal na mga pulis na yun na nagnakaw ng mga droga. O, kayo pa kaya? Kayo pa kaya ang Congress na media? Asset ng media yung inyong yung inyong gustong makuha. Bakit? Pag nakuha nyo, sasampahan nyo ng kaso, ganon? Pag nakuha nyo yung asset, bubulihin nyo din? Pag nakuha nyo yung asset, ihaharas nyo? Ganon ba yung gusto nyong gawin? Kaya nga po kapon, kahit anong gawin nila, kahit ipakulong pa nila sa Eric, ipalalaya po yan sa pamamagitan ng habeas corpus dahil kung ang basehan ng kanilang pagkakakulong sa kay Eric ay yung refusal to reveal the source dahil nandyan po yung Soto law na tinatawag. Yung Soto po, hindi po si Senator Soto ngayon, kundi yung kanyang mga ninuno. Parang sinasabi na nga kahapon, sinasite na nga ni Eric yung Soto law at saka ni attorney, sino ba yun? Yung attorney ng ng SMNI. Yung Soto law, dinidecline nila yun. Sabi nila, hindi kayo pwedeng Hindi pwedeng Yung freedom of expression na may limitation niya. Hindi yung ganun. lolo po ata niya yon na nagbibigay nga po ng proteksyon sa mga mamamahayag na hindi po pwedeng isa publiko, hindi sila mapipilit na isa publiko ang kanilang mga sources. Batas po yan. Di kung gusto ng Kongreso, i-repeal nila yung batas na yan. Pero meron po talagang pundasyon yan dahil importante na manatili ang anonymity of sources na mabigyan ng lakas ng loob at tapang ang mga sources na isiwalat ang katotohanan. Attorney, banggitin ko lang itong sinabi din ng chairperson ng Committee on Legislative Franchises na si Congressman Tambunting. The franchise of SMNI, Republic Act 11422 Section 4 states as one of its terms and conditions, responsibility to the public, the grantee shall conform the ethics of honest enterprise and not use the station's facilities for the dissemination of deliberately false information or willful misinterpretation to the detriment of the public interest. Well, una-una po, wala nga pong fake news, pagtatanong lang. Pangalawa, congressmen, congresswomen, ang dapat po talagang tumingin kung mayroong paglabag dyan sa Code of Ethics ay ang KBP mismo. Bakit pa binuo yan? Dalawa po yan KBP para sa broadcast at saka yung meron silang council para sa newspapers. Para yung mga tao po na sa tingin nila biktima sila ng fake news or unfair coverage, merong mapupuntahang remedyo. So ang remedyo nyo po kung kayo ay nasaktan ng damdamin nyo dahil sa isang tanong, dun po sa KBP, hindi po sa Kongreso. Kaya po binuo yan, yung KBP at saka nakalimutan ko na yung Philippine Press Council ba yun? O Philippine Press Institute, kaya po binuo yan. Dapat si Rocky nag-represent ng SMNI
No? Dapat si Roque para mapahiya itong mga to eh. Sigurado ako kapag malulupit yung lineup nung nagpunta dyan, sila ang mga ngatugan tuhod. Bakit? Di naman makakilalang congressman yan. Hindi naman yan mala Mike Defensor. Hindi naman mala ano yung mga yan, mala sino ba mga galing na congressman? Hindi naman makasikat na congressman yung mga yan. Wala namang mga exposure yan eh. Ngayon na nagsisikat yung mga yan dahil yung Speaker of the House natin kumbaga, sip-sip sila ng sip-sip sa Speaker of the House. Hindi naman pumapayat yung speaker natin. Grabe, sa kakasip-sip nyo, dapat nangayayat na yan. Ewan ko, bakit hindi pa rin? Para meron pong mekanismo na gawing responsable ang media dahil kapag gobyerno po, gaya ng Kongreso, ang maghimasok dyan, yan po ay prior restraint or subsequent punishment. So kinakailangan self-regulatory bodies para hindi po mabansagan na nanunupil ng kalayaan. PPI pala yung sa dyaryo at saka KBP sa broadcast. So magsampa po kayo ng kaso dyan. At meron naman po yung mga proseso na ipapairal para malaman kung meron talagang breach of the code of ethics. Sabi naman na dito ni William, gagawa ko ng t-shirt, free speech, bawal ba magtanong? Oy, maganda nga yan. Pahingi nga, pero triple X ako ha. Sabi naman si medyo bastos. Ari Roque, ba't triple X ka? Ay, tama yun. Maganda yun. No? Magpagawa nga tayo ng t-shirt na ganun. No? Oo. Congress, bawal magtanong, tas question mo. Oo. Diba? Tama yun. Yun ang magandang tanong eh. Congress, bawal na ba magtanong sa inyo? American style ha, mamaya naman Asian style yan eh. Alam mo naman ng triple X, baka sa binti ko lang yan. sabi ni Leonor, salamat Attorney Harry, and nasa likod ng SMNI, lumalakas po ang loob ng mga Pilipino. Huwag po kayo magpapasupil ha. Yan ang gusto nilang mangyari. Alam mo, sa haba ng aking career na kung saan itinataguyod ko itong karapatan ng malayang pananalita at mamahayag, isa sa pinaka-colorful na aking naging kliyente si Jake Makasait na ano na siya, na sumalangit na. No? Pero siya yung founder ng Malaya, talagang panahon ng martial law, talagang yan po yung nanguna sa tinatawag na Mosquito Press. Yan po yung Sabi nga ni Nick TV dito ano kaya gagawin nila dun sa tira nung 20.66 sabi 2.66 billion. Sabi yata ni Sas parang yung matitira doon paghahati-hatian nila parang ganun eh. Ewan ko narinig ko lang yun na parang ganun yata yung sinabi. simula siya as alternative media na parang bawal basahin ng Malaya, no? Kaya ang tawag sa kanila Malaya. Abay, ang sabi niya, ay nako, every time merong conviction sa libel, I wear it with a badge of pride. Ako naman, sir, if you will wear it as a badge of pride, bakit pa ako magpapapagod na didepensahan sa libel? Di mag-confession of judgment na lang tayo. Well, siyempre hindi naman po. Dahil ang batayan talaga para ma-convict for libel, kung meron kang actual malice. Ano ibig sabihin ng actual malice? Yung pagpapakalat ng lantaran na alam mong kasinungalingan. So yan po talaga ang batayan. Nagpakalat ba ng isang impormasyon na alam ni Ka-Eric na talagang ito ay pawang kasinungalingan lamang? Paano siya maglalantad ng ganyang kasinungalingan? Ang tanong nga niya paki-verify po. Dahil ito po ang sabi ng source. O, diba? Sa pa-attorney, dapat bang baguhin na lang? Kasi sinasabi natin sa report, hindi yung report, commentary po yon ni Ka-Eric. At may nagtanong lang naman at siya ang nagtanong. Kasi sinasabi na ang ibig sabihin nito na kung ang taong bayan mismo, attorney, magme-message sa'yo ngayon, may tanong, bawal na ba? I-ere natin? Yan nga po ang epekto nito. Nagkakaroon ng chilling effect. At dapat nga po, hindi dapat ganito ang ginagawa ng Kongreso. Alam naman nila kung anong... Ayun ang maganda sa YouTube. Kasi sa media, mukhang bawal na magtanong. O dito, kita mo, lahat naman ng mga tanong nyo, binabasa natin. O, hindi ba? O, sige. batas dahil sila ang gumagawa ng batas. Pero, siyempre, alam mo na, ang Kongreso, lalong-lalo na Kongreso, no?
talagang utak langgam yan. Nagkukumpulan sila para protektahan. Lalong-lalo na ang speaker nila sa panahon ng budget season na alam nila, pirma ng speaker, extra budget for the district. Naintindihan naman po namin yun. Hindi namin pinagkakait sa inyo yun. Ang sinasabi lang namin, meron pong mas importanteng pulisiya na dapat itaguyod. Ito po ang demokrasya na nayuyurakan po kapag sinusupil natin at tinatakot lalong-lalo na ang mga mamamahayag at media practitioners doon sa kanilang kalayaan na magsalita. Dito tayo sa disclaimer, attorney, dahil isa ito sa mga natalakay din doon sa Yung isa pa yun, yung disclaimer na yun. Diyos ko po. Kaya nga sabi ko, so paano na yun, yung disclaimer ng isang istasyon, bigla magsasalita yung MTRCB, yung patnubay ng magulang ang kailangan. Maaring may mga kwento, istorya. Ano ba yun? yung mga letter na yun. Sexual, horror, o drama. Di ba may mga ganun yung MTRCB? So that's a disclaimer. Hindi ba? So bawal na rin yun. Talaga tong Congress na to, hindi natin maintindihan. sa pagdinig. Sinasabi ni Attorney Mark Tolentino, ang legal counsel po ng SMNI, there is a disclaimer of SMNI that any statement made by the anchors are not the official stand of SMNI. Yan po yung pinapakita natin. Pero sabi po ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, yes, although it might not be your official stand, but still you are the franchise holder and you are responsible for the provisions stated in your franchise. The news report shall be factual, so kailangan ay factual yung report nyo. Now, aside from that, only news that can be attributed to a source shall be aired. So kung ganun, kung wala kayong source, gawa-gawa lang niyo yon. So in short, it is very clear na ginamit lang yung SMNI to have a smear campaign against Congress. Ay ang dami yung violation. Broadcasters Code, yung Section 4. So that is why I insist that this committee... Kung susundin lang yung batas, yung rules, IRR rules and regulations ng prangkisa, naku, wala nang media ngayon. Lahat yan, merong paglabag. Araw-araw na pagbabalita ng mga yan, merong paglabag yan. Kung yung mga maliliit na paglabag, kumbaga gagamitin natin para i-blackmail yung istasyon at hindi na magpalabas ng mga tawag diyan balita na hindi pabor sa inyo. Lahat ng media outlet ipatawag nyo ngayon diyan. Lahat hanapan nyo GMA, hanapan nyo Rappler, hanapan nyo ang TV5, lahat yan meron mga bossing. Kanina lang napanood ko yung balita ni Ed Lingaw Sabi ni Ed Lingaw, ang ABS-CBN ay naipasara sa utos ni Presidente Duterte, urged by the President by PRRD. So saan siya nakakuha ng prueba that yung pagkakatanggal ng ABS-CBN sa airwaves ay utos ni PRRD? Hindi ba? So lahat ng mga journalist, merong mga kanya-kanyang kilya yan. Kung yun lang ang pag-uusapan natin ganito, fake news yun. Yung sinabi ni Ed Lingaw na urged yung pagkakatanggal ng ABS-CBN is urged by the President. Wala pong yun, wala pong resibo yun. Walang patunay yun kasi lumabas sa hearing ng Congress na marami talagang violations yung ABS-CBN. Ang daming ang mga mismong mga tao, empleyado nila na nagre-reklamo sa kanila kasi natatanggal na lang ng basta-basta, ang tagal-tagal na nagtatrabaho sa kanila, hindi regular. O kung talagang yun ang magmamalinis tong Congress na to at gusto nila na yung mga istasyon ng binigyan nila ng prangkisa sumunod doon sa 10 commandments nila, walang matitira. Batibot na, tsaka Sesame Street ang matitirang media. should call or invite or require the attendance of two anchors yan. Kaya after that, tinawag yung dalawa anchors, si Ka Eric at si Doc Lorraine Badoy, attorney. Well, kaya nga po yan yung talagang sinasabi ng Chavez. Yung pagpaparusa, subsequent punishment, yung panunupil, prior restraint, lahat po yan pinagbabawal. Dahil yan po ay magdi-discourage, mananakot, magbibigay takot para tayo po ay magkaroon ng malawakan
masiglang debate sa mga issue na nakakaapekto sa ating bayan, lalong-lalo na pag ito ay tungkol sa pera na binabayad natin galing sa VAT at galing sa ating income tax. Pero attorney, may pananagutan pa rin ba yung network kahit na may disclaimer sa isang programa at yung isang anchor tulad nga ng ginawa ni Ka Eric ay nagtanong lamang at ngayon may pinatawag dahil dyan sa kamera? Ang punto ko nga walang pananagutan kung ikaw ay nag-exercise lang na iyong karapatan. Full stop. Walang pananagutan yan. Kung merong breach of code of ethics, hayaan yung KBP ang mag-ayos dyan. Sila magpapataw dahil merong ang self-regulatory body dyan. Nasa ng paglabag, nasa ng pag-violate ng franchise na wala namang factual statement. At saka talaga, iba ang komentaryo, iba ang news. At talaga pagdating sa komentaryo, yan ay kabahagi ng debate na sinasabi talaga ng korte na kinakailangan robust, uninhibited. No holds bar, ang sabi ng Korte Suprema. Kinakailangan lahat ng debate dunguon sa paggagasta ng pondo ng speaker, no holds barred. Dahil yan po ay para sa kapakanan ng publiko. O bakit nyo susupilin, di ba? Yun ang ibig sabihin ng robust, uninhibited na nasa desisyon po ng Korte Suprema ng Pilipinas at Palakpakan. Napakahusay. Kita nyo naman, galit na galit yung mga mahuhusay. Dating mga miyembro ng gabinete.